The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds and to his disciples, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You lack the kingdom of heaven before men. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You traverse sea and land to make one convert, but when that happens, you make him a child of Gehenna twice as much as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, if one swears by the temple, it means nothing. But if one swears by the gold of the temple, one is obligated. Blind fools, which is greater, the gold or the temple that made the gold sacred? And you say, if one swears by the altar, it means nothing. But if one swears by the gift on the altar, one is obligated. You blind ones, which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Or who swears by the altar swears by it and all that is upon it. One who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. One who swears by heaven swears by the throne of God and by him who is seated on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We always hear about the words hypocrisy, and then to describe a person, that is to describe a person who is a hypocrite. And then, pinagdinilayan po natin, ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging hipokrito? And in the context of the Gospel, determined na kagad natin kung anong ibig sabihin nito. Ang pagkukunwari ng isang tao para makapanloko ng kanyang kapwa ay isang pagiging hipokrito o yan ay isang kaipokritohan. Yung panloloko, isang bagay na yan. Kumbaga ay panloloko na nagsisinungaling ka and then of course you pretend to be who you are not, panloloko yan. And then of course kapag dinagdagan natin para yung ibang tao ay maniwala sa atin o di kaya tayo ay i-appreciate, doon lumalabas yung pagiging hipokrito ng tao. So it is always about himself, trying to project something which in reality he is not, and then of course trying to mask everything about him and then pretend that everything about him is good. So yun po ang context niyan in the gospel. And of course, the Lord denounces hypocritical people because they are actually blind guides. Ang ibig sabihin ng blind guides ay parang marami kang pinatutupad, marami kang gustong gawin, pero ikaw mismo hindi gumagawa, samantalang yung iba, yun ang pinapagawa ninyo sa mga gusto ninyo. So halimbawa dito, na binanggit ni Jesus, dapat ay mangangalaga tayo sa simbahan, meron tayong obligasyon sa simbahan, pero hindi nyo naman tinutupad. Ano yun? Obligasyon sa simbahan, yung pagdarasal, halimbawa, o di kaya yung ating mga debosyon, o di kaya yung ating pagmamahal sa Diyos na pinapakita natin sa araw-araw nating pagdalo sa mga ritual sa loob ng simbahan. Pero, sasabihin ninyo, hindi naman kayo obligated niyan. Pero kapag halimbawa, ang pag-uusapan natin ay donasyon sa simbahan, obligasyon ninyo yan. Yun po yung mga scribes and Pharisees na nagpapatakbo din ng simbahan. Kasama na dyan yung mga pari sa templo. Imagine, a priest is also a hypocrite. He is the one managing the affairs of the church. At kapag pinag-uusapan yung pera, sasabihin niya, abay, obligasyon niyo yan na magbigay. O kaya dapat ay regular kayo na nagdo-donate dito sa ating simbahan. Otherwise, you are not fulfilling your obligation. And that obligation does not come from us. Ang obligasyon na yan ay binigay sa atin ng Diyos. O kapag pinag-uusapan daw yung pera, kailangan lahat ay magbibigay. Pero kapag pinag-uusapan yung pagsamba, abay, excuse kayo. Ang mahalaga, magbigay na lang kayo. Parang ganun ang dating. So anong point dito sa pagiging hipokrito nitong mga blind guides? Abay, parang pinagsarhan nyo na ng simbahan. Pinagsarhan nyo na
ng kaharian ng Diyos yung mga taong yan. Kasi hindi talaga nila nagagampanan kung ano yung nararapat dahil ang ipinapagawa ninyo sa kanila yung gusto lang ninyo, hindi naman talaga yung gusto ng Diyos. So imagine, if we have people like that trying to tell you to do this and to do that, when in fact, these are the things that are not necessary or essential for us to enter the kingdom of God. So, mas specific, kung ako po nakatayo dito, sasabihan ko kayo, alam niyo makakapasok kayo sa kaharian ng Diyos kung magdo-donate kayo sa EDSA Shrine. Of course, hindi kayo maniniwala nun. But that is what the gospel is all about. Parang binibenta ko ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ninyo ng donasyon sa simbahan. Of course, you can be saved even without donating to any church. Ang daming pamamaraan para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Hindi lang yung pagbibigay ng gold sa temple. Doing good, ano man ang good na yan para sa inyo, kaya ninyong gawin, that can be a key for you to enter the kingdom of God. So dito, may dalawang focus tayo. Yung pagiging hipokrito at saka yung paggawa ng mabuti, yung makatotohanan na paggawa. Yung pagiging hipokrito, panloloko, panlilin lang. Yung totohanan ng paggawa, ito ay nagbubunsod na yung mga tao ay nakaka-benefit sa kung ano man binibigay natin. At dito tayo sa pangalawa. Hindi tayo nagpipretend, hindi tayo nagpapagpogi, kanga, sa street lingo. Hindi tayo nagpapa-impress, but we are merely doing what ought to be done because the Lord tells us to do it. So yung mga scriba at mga pariseyo na tinawag na hipokrito para sa sariling interest. And Jesus denounces them because when we live according to the kingdom, when we live according to the teachings of the kingdom and especially of Christ, that is not for our own sake. That is always for the sake of other people. As we continue to celebrate this Mass, may we learn to be men and women for others. May we learn also to live an authentic life, yung totoo sa mata ng kapwa, sa mata ng Diyos. Walang pagkukunwari. Kung kaya nating tumulong, tumulong tayo. Hindi yung magpipumilit para lamang maipakita na meron tayong ginagawang mabuti. Kung hindi natin kayang tumulong, so be it. Maybe in some other way, in your own capacity, meron kang magagawa para ang kapwa mo ay makabenefit sa iyo. As we end this reflection, we ask the Lord to truly guide us so that our life may always be in accord with His will. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili at gusto lamang nating gawin, kundi tayo ay nabubuhay para gawin kung ano man ang kalooban ng Diyos para sa atin at para sa kapwa. Amen.